Yung standby pressure niya ay 85 to 90 psi. Pagkagwapo ang gas. Aga. Good morning po guys. Hello guys, Welcome good morning to my guys. Ito po ay video upload po troubleshooting. kasi sa dami kong trabaho. Nandito pa. Sa araw-araw hindi ko po nagawa. Ito lang linggo lang ito na i-update ko po. Ito pong bagong kapasitor ay naikabit ko na po yan. At itong tatlong wire CSR ay naikabit ko na rin po sa compressor. Complete na po yun doon. Ayan po ay ibinabalik ko na po ang cover ng outdoor fan yun. Ayan po, tapos ko na po pag-cover lahat. Ready na pagkarga ng freon at pag-monitor ng current. Hinahawakan ko po ay isang gadget, tools for refrigeration. Ito po ay safety valve. Pag hindi mo ginamitan ng safety valve, pagtanggal mo ay mayroong lumabas na mga freon. Lalo na kung naka-off yung unit. Kung gamitan mo ng safety valve, pagtanggal mo ng hose, wala talagang lalabas na freon. Paalala po, huwag mong ikabit ang safety valve na naka-on. Dapat naka-off muna. Naka-counter clockwise. Pag naka-on ang safety valve, paglagay mo sa gas line, pipisot yung freon. Running pressure po niya ng R22 ay umaabot po ng 50 PSI na lang. Current reading po niya in operation ay umabot lang sa 10 ampere. Dito po tayo sa gas line magkukonek ng safety valve. Wrong safety valve ang naikabit ko. 516 1/4 to 516 po ang naikabit ko. So papalitan ko ito kasi nagkamali po ako pag nagkadampot. Papalitan ko ng 1/4 input, 1/4 output. Ito pong hawak ko ay 1/4 to 1/4. Ayan na po, ipapasok na po natin ang safety valve. Yung size niya ay 1/4. Diyan po sa suction line or gas line. Higpitan po natin ng konti lang, huwag todo kasi may guma sa loob ng safety valve. Sa situation po ito, ang safety valve ay naka-close pa. Ibig sabihin, hindi pa pinindot yung balbula ng aircon. Ngayon, papasok ko yung hose sa safety valve. Ay, sorry po mga ka-viewer. Yung naipasok ko na safety valve ay para lang po sa after 2 at 401. Papalitan ko. Sobrang laki po ang butas type system po. Ito po, hinawakan ko po ay 1/4 size. Papalitan ko to na after ito safety valve. Papalitan ko ng R1348 or R32 safety valve. 1/4 size po. Ito lang, so yun. Tagdagan natin. Nakabili na ako nitong R22. Ito ay 4 kilos. Nagkakalaga ng 2,000. Ang tanki naman ay 100 pesos. Ngayon, nandito ako sa company. Umalit na ako. Tingnan natin ang running current is 12.27 M. Running PSI niya ay
50 PSI. So dagdagan lang natin mga 8 o hanggang 60 lang. 70 sana, kaso luma na ito eh. Baka bilaukan. Hanggang 60 lang tayo. Starting charge from 50 PSI to 60 PSI. So gas po ang gamit ko dito. Hoy, humarap ka sa kanan at na makita ka ng viewers. Yan po, 60 PSI. Yung blue na yan ha, hindi yung pula. Kasi yung pula ay high side, yung blue, low side. Habang po tayo nagkakarga ng preon, ay minimonitor po natin ang current niya. Dapat nasa 13.57, 14 na maximum or 15 din na maximum. Kasi kung sumobra naging 16, 17, baka overcharge na po yan. Nasa 60 PSI lang po ang aking ginamit. Hindi po pinabot ko sa 70 PSI kasi matanda na po yung unit. Senior citizens na rin po katulad sa akin. Ang dala ko po ay car adapter charger pangkarga ng Freon, pang monitor ng Microlink. Ready po yan sakaling may magpaano sa sasakyan nila. Yan po ay P2 drive screwdriver. Parang screwdriver din yan. Pang remove ng pito at saka pagpabalik. Ayun na po, umabot na po sa 60 PSI. Tanggalin ko na po yan. Running current niya ay 13.5 ampere. Kaso hindi ko nasukat ang bigat ng Freon na ikakarga kasi walang nameplate. Ang ginamit ko lang ang estimate or tansya technique. Ngayon, ang safety valve ay naka-open. So, i-close ko po yan para yung higpit ng pin ay umangat. Next ay ang hose manifold naman ang kukunin ko. O, tingnan nyo. Walang may lumabas na. Next po ay safety valve. Yan ang minivent. Yan ang importante kasi yan ay gadget yan. Walang lumabas na preon habang nag-operate. Okay. So, gamitan natin ng Dr. Laway kung may lumalabas na singaw. So, walang may lumabas na sumingaw. So, tatakpan na natin. Higpitan po natin ng medyo mahigpit masyado para hindi sumingaw. Sakaling hindi gamitin. Next, tanggalin ang clamp meter para makauwi na tayo. Hindi man ako gaano kagaling ay pwede ko rin patigasin ang kick. Preparing to keep my tools kasi 6:30 na po. Gabi na po, baka tayo mahulog sa bubong. Job well done na po, maganda na po aking pag-iisip. Masalimuot pag hindi mo nagawa ang unit. Sa kick area ay malamig na, maabot na po ng 22 degrees Celsius. Punta naman tayo sa ice decorating area, o malamig din sa ice decorating area. 22 degrees Celsius na rin. So guys, job done na po. Thank you for watching.